Sumakay si Trina sa taxi. Kapag nag-iisa, sa likuran siya umuupo. Matapos mag-usap kung saan siya ihahatid, wala nang usapan pang namagitan sa driver at kay Trina. Pero bigla siyang may naalaala na dapat niyang sabihin sa driver. Sa Sampaloc siya pupunta, Leyte Street. Kaso, may isa pang street doon na hindi kalayuan na ang pangalan ay Leyte del Sur. Gusto niyang ipaliwanag kay manong driver na doon siya papasok sa Leyte Street, walang del Sur. Iyon lagi ang ikinalilito ng mga taxi driver na nasasakyan niya. Magsasalita na sana siya nang may tumawag kay Manong sa cellphone. Pagkatapos makipag-usap sa cellphone, para itong nagalit sa kausap kaya naisip ni Trina na palipasin muna ang imbierna ni Manong. Nagbilang muna siya sa isip ng 1 to 60 para eksaktong 1 minute niyang pinalipas ang bad mood ni Manong. Tahimik na tahimik sa taxi, parang may anghel na dumaan. Huminga muna ng malalim si Trina. Sa kamarahang kinublit niya ang likod ni Manong gamit ang hintuturo, tapos saka siya magsasalita. Pero hindi pa niya naibubuka ang bibig nang biglang napahiyaw sa sobrang gulat si Manong. Sabay sabi ng Sus Maria Josep, Diyos ko. Sandaling umikis ang taxi saka biglang itinigil. Manong, sorry, hindi ko alam na magugulatin ka. Sasabihin ko lang sana na sa Leyte tayo pupunta at hindi sa Leyte del Sur. Halos magkasunod ang kalyeng iyon at baka tayo magkamali ng pasok. Sorry po talaga. Humihingal pa ang matanda ng sumagot. Pasensya rin sa iyo, Eneng. Alam mo, 1 linggo pa lang ako sa pagmamaneho ng taxi. Ha? Ibig niyo pong sabihin hindi kayo sanay magmaneho? Hindi yon ang ibig kong sabihin. 15 taon akong nagtrabaho sa punerarya bilang driver ng karo ng patay. Kaya naninibago ako sa aking bagong trabaho. Nang kublitin mo ako, akala ko ay karo ng patay ang minamaneho ko at ang sakay kong bangkay ang kumublit sa aking likod.